Ang ating pong pag-aaral ay nasa Marcos Kabanatang 1, ang talata ay 21 hanggang talatang 39. Sa mga ngayon pa lamang natin nakasama, nasa serye po tayong pag-aaral sa Ebanghelyo ni Marcos. Noong pong June 30 ay inaugurasyon ng bagong Pangulo ng Pilipinas. Gayon din naman ang pangalawang Pangulo at pagkatapos nito ay ang iba't iba ng mga opisyal, lokal, nasyonal, ay bawat isa ay sumumpa sa kanilang tungkulin. Isa sa mga bywords na narinig natin noong panahon ng kampanya is change is coming. At yung byword na yon ngayon ay change has come. Nakikita natin ang ilang mga palatandaan in the local level. Maaaring kayo ay nagawi ng plaza, ng glorieta, ng palengke. Kagaya rin ng mga naunang pangyayari ay muli ay malinis na naman ang ating kapaligiran. Ang taas-taas ng expectation na ito ay magpapatuloy. Hari nawa ay mula sa pagsisimula ng tungkulin hanggang sa dulo ay gayon. Ngunit ang layo-layo nito, mga kapatid, from the national level down to the local level, ang layo-layo nito dito sa mga talatang ating binabasa sapagkat mayroon ding pagbabago na dumarating in a much greater degree sapagkat hindi karaniwang nilalang ang nagdadala ng pagbabago. Ang the declaration of our Lord Jesus Christ in verse 15, if you would remember, is this. Ang sabi po, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Yan yung inauguration ng ating Panginoon. He is coming as King. He is introducing himself as the Messiah and the King of Kings and the Lord of Lords. Dinadala niya ang pag-iisip ng lahat ng mga nakikinig sa Kanya sa katuparan ng lahat ng mga inihula ng lumang tipan. Narito na, when Isaiah, for example, chapter 9, verse 6, promised that unto us a child would be born, and unto us the son is given, and that the government would be upon his shoulder, and that his name would be called Wonderful and Counselor, and the Prince of Peace, and the Almighty God, so on and so forth. Nang sinasabi ito ng Isaiah chapter 9:6, tumatanaw siya sa araw na narito na ngayon sa mga talatang ating binabasa at sinasabi ng ating Panginoon, ito na ang katuparan. Dito na nangyayari ang lahat. Dumating na ako. Ako ang hari na pumapasok sa isang mundo na sira, pumapasok sa isang mundo na magulo, sa isang mundo na realidad ang pag-aaway, sa isang mundo na realidad ang galit. You know, we live in a broken world. In the broken world, unforgiveness is real. In the broken world, bitterness is real. In the broken world, divorce, separation is real. In the broken world, it is possible to be sick. In the broken world, it is possible to be betrayed by your friends. Ito ang tunay na mundo. Ito ang mundo na ating kinaroroonan. Isang mundo na nasadlak sa kasalanan.
sarili niya. Ito yung mundo na pinapasok ng ating Panginoon. Ito yung mundo na kung saan maraming hindi mo akalain, hindi mo inaasahan na unang mawawala ang asawa mo. Hindi mo inaasahan na magtataksil sa iyo ang kaibigan mo. Hindi mo inaasahan na magkakaroon ka ng anak na may karamdaman. Hindi mo inaasahan na magkakaroon ka ng anak na masasadlak sa isang malaking kasalanan. Hindi mo inaasahan that people would disappoint you. And hindi mo inaasahan that you would disappoint many people as well. Oh, we live in a broken world, mga kapatid. At sa ganyang kalagayan, there is hope that was brought about by the coming of our Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoon na nagsabi, search the scriptures, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Meaning to say, balikan nyo ang lumang tipan. Ang lahat ng sinasabi ng lumang tipan ay nagtuturo sa atin, ako ang kagalawan. I am the fulfillment of the Old Testament. I am the end. You remember, I am the telos. I am the goal of the Old Testament. Dumating na ako. Dumating na ang sagot sa maraming katanungan na mayroon tayo sa ating mga puso. Change has indeed come. In the real sense, you see. In the truest sense. No wonder, ang ating Panginoon, in one instance, pagkatapos niyang binasa ang Old Testament scriptures in the book of Isaiah, at sinabi niya, ang lahat ng binasa ko ay natupad na ngayon sa akin. Luke chapter 4 and the verses 21. Meron buong lakas ng loob, meron buong pagtitiwala. There is that confidence and authority. This has now been fulfilled. Ako ang katuparan. Yung pangako ng asawa mo na hindi natupad. Yung pangako ng kaibigan mo, yung pangarap mo, lahat ng iyan, mga kapatid, matagpuan mo lang sa totoo niyang sentido sa ating Panginoon, Yesu Cristo. Only in Him could we find completeness. Only in Him could we find meaning. Oh, don't you ever put your trust on any man. Cursed is the man who trusts in man. People would disappoint you in the same manner that we disappointed many people. Pinakikilala ng ating Panginoon ang kanyang sarili na siyang karapat-dapat, the rightful king over your life. You see, ako ay dumating, ako ang hari. Wala nang iba. Nang sinabi niyang ako ang hari, ito ay sinyales, ito ay signal ng Panginoon na ang ibang kaharian ay susuko sa akin, na ang ibang kaharian ay babagsak sa harapan ko. Unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen, says 1 Timothy chapter 1 and the verses 17. And the context would provide us the information that the only King, the eternal, immortal, invisible, only wise King, is none other than the Lord Jesus Christ. And the Bible is also clear when it says Jesus Christ Himself made a statement, unless you believe that I am He, you will die in your sin. Kung hindi ka sasampalataya na ako nga lang ang alin, na ako nga lang ang nag-iisang hari, na ako nga lang ang nag-iisang walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, nagkatawan tao, yes, pero as a spirit, the invisible, only wise God, unless you believe
that Jesus Christ indeed is who He says He is, you will die in your sin. At ang declaration ng ating Panginoon, pagkaraan, sinabi niya, narito ako. Ako ang hari. Ang kaharian ko ay aking itinatayo. Ang kaharian ko ay aking itinatatag. Hindi kaharian na makikita mo sa Washington DC. Hindi kaharian na makikita mo sa Maynila. Isang kaharian na maglalagay ng kanyang trono sa buhay ng bawat isa sa atin. And from there, the challenge is clear. You now repent. You now change your mind concerning in the way you treat me, in your attitude towards me. Sa Kanya dapat i-apply. Hindi ako isang laruan. Na dapat, ano yun? So on and so forth. Hindi sa isang laruan, hindi sa isang vending machine na hinihingan mo na lahat ng gusto mo at pagkatapos ay iiwanan mo sa isang tabi. O mga kapatid, kahit pagbali-baligtarin ko ang pagbabasa ko ng Biblia, matibay ang kanyang utos sa bawat isa sa atin. Malinaw ang kanyang papapakilala. Ako ang masusunod sa buhay mo. I will be calling the shots once you recognize me. That I am the Lord. Well, then I would come to your life lording and kinging. Amen. Doesn't matter if the grammar is wrong. You see. That's why the command is you must repent. You must repent. Change your mind. Talikuran mo ang iba mong loyalties. Talikuran mo ang iba mong katapatan. Sumunod ka sa akin. We play church. It is very easy for us to claim to be a Christian. But the question is, are we indeed a Christian? In the biblical sense, huwag mong gawing definisyon kung paano ang sinasabi ng kung sino-sino. Bumasa ka ng Biblia on your own. Hindi mo maitatanggi na mayroong otoridad na nagsasalita ang ating Panginoon. Repent. Gusto kong maghari sa buhay mo. That's what it means. Dumating na ang kaharian. Now, you repent. Now, you believe me. Repentance toward God and faith towards our Lord Jesus Christ. Yun ang kailangang mangyayari, mga kapatid. The question now is, have you yourself made this decision? Have you repented? Have you believed? Have you embraced the Lord Jesus Christ? As if you cannot continue in this life having everything that you have apart from Him. Oh, Panginoon, whom have I in heaven but Thee? There is none upon earth that I desire beside Thee. That's biblical salvation. Either Jesus Christ rules and reigns over your life or not. And if He does not reign over your life, who rules your life? You do. Maaaring di tayo handa na aminin at tanggapin na ang nasusunod ay ang sarili natin, pero yun ang totoo. At kung nasusunod ay ang sarili natin, hindi mo pa naranasan ang tunay na pagsisisi at tunay na pananampalataya at kung mo ang tingin na pinaghaharian ka ng Diyos kung hindi naman magpakatotoo tayo, mga kapatid.
as we would see as we would see later, it is very possible to be consistent in attending the church, so on and so forth, and not know the law. See? So mula dito, pwede nating i-divide itong ating passage into 4. Itong 4 na division ito ay magpapakita noong ano ba ang itsura ng regular day ng ating Panginoong Hesukristo. Kung sa panahon na ito ay usong-uso na yung mga, ano tawag dyan? Yung mga Big Brother, what else? Yung mga, ano tawag nila dyan? Reality shows. Saan ay sinusundan yung bawat gumaganap sa isang partikular na palabas sa kanilang regular at araw-araw na pamumuhay. In some sense, parang ganito yung makikita natin dito. Sinundan, ipinakita ni Marcos kung ano ang nangyayari sa Panginoon Jesucristo sa isang partikular na araw na ito. Makita natin doon sa talatang 21, sa unang-unang talatang ating binasa, na ang ating Panginoon Jesucristo ay mabilis. Immediately, He went to a synagogue. Amen? And if you would compare that with another passage of the Scripture in Luke 4:16, makikita mo na ito ay kaugalian niya. Ang tanong ay, ito ba ay pwede rin natin sabihin sa ating sarili na ito ay kaugalian natin? Whenever you cannot be found in your house, alam na ng mga taong kakilala mo, nandun po yun sa church. Now, how do you make that decision? Paano mo ginagawa yung pagpapasya na yan? Ibinabatay mo ba yan sa pakiramdam mo? If you feel like going to church, you go to church. O nagpapasya ka kagaya ng Panginoong Jesucristo, inugali niya, dinisiplina niya yung kanyang sarili, pinasya niya sa kanyang sarili. Ako ay matatagpuan kung saan ang kanyang mga salita ay pinag-aaralan at binabasa sa araw na itinalaga. Pwede mo rin bang sabihin yan sa iyong sarili? Aren't we supposed to follow Him? Amen? No, I'm just giving you a very, very practical question. A common sense question. Are we following Him? Now, yes, He came to die for our sins, says the book of Peter, but at the same time, He also came to set us an example to follow. So Jesus Christ was found in the synagogue in verse 21. And then on verse 29, He was found in a private home. Kaninong bahay siya natagpuan? Natagpuan siya sa tahanan ng biyenan ni Apostol Pedro. So may asawa ang unang papa. If we would, if we would borrow the RC's theology. Sapagkat may biyanan. Pwede mo magkabiyanan ng walang asawa? Amen. And by the way, mahal niya yung kanyang biyanan. Dahil kung hindi niya mahal yung kanyang biyanan, ba't niya naman dalhin ang Panginoong Jesucristo na alam niyang may kapangyarihang magbigay ng kagalingan sa bahay ng kanyang biyanan? Kung hindi niya mahal ang kanyang biyanan, ay baka kain na lang po tayo sa Starbucks. Medyo buhay pa po. Humihinga pa po. No. And the Apostle Peter was caring for his mother-in-law. Amen? Bakit malaking katahimikan ang aking narinig? Hindi ba dapat merong malakas na amen tayong maririnig mula sa mga may asawa na dito? Now that really
put a question mark on my mind, kailangan kaya ng sermon tungkol sa mga biyanan? Oh, amen. Nag-amen na doon. Kaso yung nag-amen, biyanan eh. Dapat ang mag-amen yung manugang. So, Jesus Christ was found in the synagogue, and then later on, verse 29, Jesus Christ was in a private home. Verse 35, Jesus Christ was in a solitary place. And then verse 38, Jesus Christ was on the move, on the go. Hindi siya nag-stay sa isang particular na lugar. Patuloy yung kanyang kagustuhan na magministeryo to as many people as possible. Now, what was His mission? Anong purpose ng ating Panginoon? Bakit ba siya naparito sa lupa? Bakit ba siya nagkatawang tao? Hindi siya naparito primarily to display His power to heal the sick, although He did heal many sick. In fact, hindi lang siya nagpagaling na maraming may mga karamdaman. Alam na alam ninyo that He also raised many from the dead. Marami siyang binuhay mula sa patay. You see. Pero hindi siya nagparito sa lupa upang pangunahing pagkukulan niya ng kanyang pansin. He also did not come primarily to demonstrate His wisdom. He was in this particular synagogue, and He was proclaiming with authority the word. His word. He did not borrow someone else's word. He proclaimed His word. You remember in Matthew 5, 6, 7, ano sabi niya? Yung nakikinig sa aking salita ay maitaahalin tulad sa tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato na matibay na dumaan man ang unos. Hindi babagsak aking salita. Sabi noong una, ganito't ganyan, Matthew 5, ngunit sinasabi ko sa inyo. Oh, He was speaking with authority, with absolute authority. Oh, mga kapatid, kung binabasa mo ba ang salita niya, meron ka bang buong kapakumbabaan na nagsasabi, Panginoon, nakikinig ako. Here, Lord. Here am I. I am listening. Nandito ako, Panginoon. Ako'y nakikinig. Ako po'y handang tumalima sa iyong sinasabi sa akin. So kung hindi siya naparito para mag-perform ng maraming miracles, i-demonstrate yung kanyang power, if He did not come to demonstrate His wisdom, why did He come? What was His mission? Alam na alam ninyo na pangunahin niyang layunin is to redeem us. He came to redeem us. Naparito siya upang tubusin niya tayo. He came to redeem us from the penalty of sin, yes, upang hindi na tayo parusahan ng kamatayan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And so therefore, all of us are candidating to die the eternal death. You see. But praise be to God, He came to rescue us from that penalty. He also came to redeem us from the power of sin, and eventually He would redeem us from the presence of sin as well. He came to restore us to Himself. You must understand kung saan ang galing ang lahat ng ito. Bakit ba nagkaroon ng misery? Bakit ba hindi mo pwedeng sabihin pagkatapos that you already said the vows on your wedding day, bakit ba hindi mo pwedeng sabihin hanggang kamatayan, sigurado akong kasama kita? You pledge that until death do you part. But there's no guarantee, amen? Bakit hindi mo kayang sabihin niya? Bakit ang daming pagbabago? Bakit hindi mo pwedeng sabihin, magsa-celebrate ako ng aking 70th birthday?
Bakit hindi mo pwedeng sabihin niya? Sapagkat nabubuhay tayo sa mundo na punong-puno ng pagbabago. Isang mundo na bumagsak sa kasalanan. Isang mundo na nagpasya, na mabubuhay ako ng hiwalay sa Diyos, na mabubuhay ako gamit ang sarili kong kakayahan, which, by the way, we're all borrowed from God. Oh my! Napaka-rebelde ng ating puso. Sapagkat sa kabila ng alam mo na wala kang sariling talino, wala kang sariling lakas, wala kang sariling oras, wala kang sariling buhay, ang lahat ng meron ka are all borrowed from God. And in spite of that, nabubuhay ka as if there is no God. That's the beginning of sorrows, you see. Nasimula na nagpasya ang ating mga ninuno, si Adan at si Eva, na maging Diyos sa sarili nila, na maging batas sa sarili nila, na humiwalay sa paghahari ng Diyos, na magpasya sila. Maybe they were not thinking, hindi lang maybe, we are sure that they were not thinking right. Nag-iisip sila na pwede silang maging maayos ng iwalay sa Diyos. Alam natin na sila ay mali. You know what? Iiling-iling tayo at nagsasabing bakit ginawa nila yun? And yet, kapatid, all you have to do, you don't have to look far. All you have to do ay tignan yung sarili mong buhay sa mga pagpapasya mo. Hindi ba palayo din ang marami sa atin sa Diyos? So when He came to restore us to Himself. Alam niya na siya ang kailangan natin. Na paano niya itinatag ang kanyang kaharian. Dumating siya na hari. Dumating siya naghandang maghari sa bawat isa na magsisisi at sasampalataya sa kanya. Paano niya ito pinapagtibay? How did He establish His authority? You see. And in some sense, pwede mo rin sabihin, dito ko malalaman kung naghahari na ang Panginoon sa buhay ko. Kung nararanasan ko na ang paghahari ng Panginoon sa buhay ko. Ang una, is, now I am answering a question. How did the Lord Jesus Christ demonstrate His authority? Ang unang sagot, by emphasizing the primacy of His Word. That His Word reigns supreme over His people, over His kingdom. Ang salita niya ay pangunahin. Bago ang salita ng boss mo, bago ang salita ng asawa mo, bago ang salita ng mga nasa pamahalaan, salita ng Diyos. Kitang-kita natin yan dito sa ating passage. Samahan ninyo ako muli dito sa mga talatang ating binasa. Mark chapter 1, verse 21. And they went into Capernaum. Now, maybe just to add more informations, halos malaking bahagi ng ministeryo ng Panginoon ginawa niya sa Capernaum. Hindi sila kulang sa ebidensya ng kanyang pagka-Panginoon at pagkahari. I would say the same, in relation to our church. Hindi ka kulang sa aral, kapatid. Hindi ka kulang sa katotohanan ng banal na kasulatan. And so don't we ever blame. Yung church kasi namin, hindi tinuturuan kami ng maayos. I don't think, you could be honest and say that. You see. Nagsipasok sila sa Capernaum. They went into Capernaum, and straightway on the Sabbath day, He entered into the synagogue and taught.
You must understand na sa panahon ng ating Panginoon Kristo, anyone na mayroong kapasidad magturo was being allowed to stand up and speak. You see? Kaya ganon, kahit kararating niya pa lang ay ang nagpapasya ay yung pinuno ng sinagoga at sa pagkakataong ito ay pinili siya na magsasalita. Now, sabi ng verse 22, and they were astonished. Now, that is interesting mga kapatid. Yung astonished dito, hindi yung, wow, ang ganda ng preaching, ang galing. No. Yung astonished dito, ang ibig sabihin, they were, uncomfortable. In fact, ang pinaka basic na meaning ng salitang astonished doon ay uncomfortable terror. Ito yung nararamdaman mo pagka nakasakay ka sa Titanic at unti-unti nang lumulubog yung barko. Yun yung naramdaman. For the very first time, akala nila karaniwang Sabbath day lang yun, but not on that day. They were in shock. Akala nila aawit lang sila ng karaniwang awit. Akala nila makikinig lang sila sa karaniwang pakikinig. Ngunit sa araw na yon, ang hari ay nasa kalagitnaan nila. And they were astonished at his doctrine, for he taught them as one that had authority and not as the scribes. Now, the scribes would quote other authorities as they speak. For example, in our case, as preachers, we may quote Dr. John Piper, or we may quote John MacArthur, so on and so forth. Hindi kami pwedeng masalita on our own, or syempre, very basic, we would say, thus saith the Lord. We cannot speak with our own authority. We would speak from an authority, but not speaking with authority. Ang ating Panginoon nagsalita ng merong kapangyarihan. Hindi siya humihiram ng kapangyarihan sa iba. Nagsasalita siya ng may kapangyarihan. Now, I like how Eugene Peterson, the Message Bible, translated it. Let me read from the Message Bible, verse 21. Then they entered Capernaum. When the Sabbath arrived, Jesus lost no time. Tuwa-tuwa ako nung binabasa ko to. Nagmamadali pa. He lost no time. Hindi sinabi, and Jesus was late. Jesus lost no time in getting to the meeting place. He spent the day there teaching. They were surprised at his teaching. So forthright, so confident, not quibbling and quoting like the religion scholars. Wow. There was freshness in our Lord's words. Sariwa ang kaniyang mga salita. Sa mahabang panahon, nagpupunta sila sa sinagoga, ngunit walang pagbabago sa buhay nila. Ngunit nagmagsalita ang ating Panginoon. And that's the hope that I have as a preacher. Ito yung dahilan bakit patuloy kang nag-aaral ng kanyang salita, nagpupuyak, nananalangin. There are times that you would be discouraged. Why is there? Why is there no change in the life of many? Bakit walang progreso?
Bakit walang demonstrable change sa kanilang mga buhay? To keep on preaching. Why? Because when He speaks, along with it is power. Kaya nagsalita na ang Panginoon, may kapangyarihan na walang kahit sino ang hindi maaaring makaranas ng tunay na pagbabago. There was freshness in the Lord's word. There was directness. Some may even think, Pastor, bakit hindi nyo kausapin yung tao na yon at disiplinahin yung tao na yon? Mukhang mali ang ginagawa. You know why? Every time the word of the Lord is being preached, we are already warning. We are already reminded with long suffering and patience. We would want you to hearken to the word of the Lord. Because God is like that to all of us. God is like that to me. Sobrang-sobra siyang long-suffering towards me. Amen. There was directness in His words. Hindi siya nagpapaligoy-ligoy. Sinasabi niya yung katotohanan. Hindi niya iniisip, ngingiwibi si ganon, sisimangot ba si ganon, magagalit ba si ganon. No, there was directness in His word, you see. It was so direct that it went down deep in their hearts. They were convicted, they were being convicted. Kaya nagtatanong sila, baka inaantok-antok pa, pero nagising ba? Iba tong naririnig ko. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Your neighbor may not be able to know what is going on in your mind and in your heart. But God does. Alam ng Diyos kung anong tumatakbo sa ating pag-iisip. They were being convicted, they were uncomfortable in their seats. Bakit? Nagsasalita ang Panginoon na parang alam niya kung anong iniisip nila. All this time, they were being starved. But the problem is, they did not know it. Week in and week out, pupunta sila sa pagsamba, gayak na sumunod sa seremonyas. Kaya nang may nagsalita, nang may buhay, ito isang malaking kagimbalan sa kanila. Oh, mga kapatid, nang dumating ang ating Panginoon, alam niyo kung paano ang description. Para bang nahirati ka na ang lagi mo lang kinakain ay yung matigas na French fries ng isang particular na fast food place. I do not want to name names, baka mamaya merong stocks pala dito sa isang particular. Anyway, parang nasanay ka na French fries na matigas. Parang nasanay ka na spaghetti na kulang sa sauce. Parang nasanay ka na sa nanggigilatang mantikang manok, which we claim to bring joy to our hearts. Tapos pag dumating ang ating Panginoon, parang sinabi niya, halika sa Vikings. Oh, what a difference. Kapatid, bakit nakukontento ka? Nagpapatuloy na lang buhay mo na alam mo na ikaw ay tuyo. Na alam mo na wala kang uhaw sa kanyang salita.
Nagagawa mong umawit na para bagang wala lang. Nagagawa mong magbahagi sa iba na para bagang ginagawa mo yung sinasabi mo. Nagagawa mong papatuloy, nagdadala ka ng Biblia na para bagang binabasa mo. Malakas sa loob natin na magpapakilala na tayo ay Kristiyano. Ngunit tayong nakakaalam, mga kapatid, malayong malayo tayo sa katotohanan. Napakaposible po na ikaw ay haina ng masarap na pagkain at hindi ka kumain sapagkat wala kang gana. And I wonder how many of us are doing this. Natutulog tayo ng late, magka-Saturday night, pinupuno mo ang mga bakante mong oras o di kaya na may humahanap ka pa ng oras to interact in the social media, for example. May oras kang manood ng television. May oras kang magbabad sa Netflix. Handa kang magpuyat at mapagod sa paglalaro ng video games. Handa kang magbiyahe ng malayo dahil kasama mo ang pamilya mo. Hindi ka napapagod. Kung ang pag-uusapan ay ang aking trabaho, hindi ka napapagod. May oras ka sa lahat ng yan. And then, dadalo ka sa simbahan. At wala kang gagawin kundi ililibot ang paningin mo at pipintasan mo yung isang tao doon. Hahanap ka ng sasabihing hindi maganda doon sa kumakanta. Lahat na lang nakita natin. Naiinip ka na matapos ang gawain. Ano nangyari sa iyo, kapatid? Dumating kang tuyon-tuyo at gutom na gutom at umalis kang tuyon-tuyo at gutom na gutom pa rin. Walang pagbabago. Now, even a demon-possessed could do that. It's here. For the longest time. May kasama silang inaalihan ng demonyo, di alam ng mga nasa sinagoga. Umalpas lang yung inaalihan ng demonyo nung ang Panginoon na ang nagsasalita. Puntahan natin yan. By the way, may I remind all of us, this is the place to meet the Lord, and it is our responsibility to get something out of the preaching, no matter who it is that stands here. Tungkulin mo, kapatid, na ikaw ay madiligan ng salita. Don't you ever make it as use it as an excuse. Di ko gusto yung nagsasalita eh. Yung responsibility niya yun at mabigat niyang tungkulin yun. Kung tumatayo sa dito, wala naman siyang paghahandang ginagawa, ni manalangin niya, hindi nagawa, malaking kasalanan niyo sa Diyos. It's an accountability. Oh, brethren, it's an accountability. Mas malaki ang hihingin sa nagtuturo kaysa sa tinuturuan. Oh, my brethren, there is a need for a lot of repenting dito sa SGBC. This is the place to meet the Lord. We must all be quiet and be ready to listen to Him. Verse 22, and they were astonished at His doctrine, for He taught them as one that had authority and not as the scribes. And there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out. Pinag-aaralan ko ito, natawa ako. Ang dami-dami mga scribes na nagsasalita, okay lang.
Bakit? Gusto niya yung naririnig niya. Pero na magsalita ang Panginoon, He spoke with authority. Abay, hindi niya ito natiis. Saying, let us alone. Maraming mga demonyo doon sa taong ito. Let us, sabi niya, let us alone. What have we to do with thee? Thou, Jesus of Nazareth, hast thou come to destroy us? I know thee, who thou art, the Holy One of God. Sabi ko nga, mabuti pa itong mga demonyo, kilala kung sino yung nakaharap. The rest of the people in the synagogue were wondering, sino itong nagsasalita na parang bagang may authority? But the demons knew who he was. Mas fast learner sila. And Jesus rebuked him, saying, hold thy peace, come out of him. What do you think did the demons do? They had to come out of him. Oh, mga kapatid, pagka ang Panginoon na ang nagsalita, we will have to submit. Praise be to God. Lagi namang ganun eh. Isang pusikit na kadiliman at eto sumisikat ang liwanag. Kahit ano kadilim, hindi po pwedeng hindi makita ang pagputok ng liwanag. At gayon na nangyari sa buhay. Oh, mga kapatid, kung may pagkakataon na sana tayo na nandun tayo, di ba? That's what we would say. But you know what? Hindi kailangan. Blessed are those who have not seen and yet believe. Kapatid, kahit ngayon, pwedeng magliwanag ang mukha ng ating Panginoon sa Kristo sa iyo at maakit ka sa Kanya, sa Kanyang kagandahan. Kahit ngayon. Oh, I was enjoying last night the song, Beautiful, Marvelous, Beautiful Savior. Oh, brethren. Hindi po ba tayo napapagod sa pag-aabot mo ng lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo? Na alam mo namang ang dulo ay basyo, hindi sa masama yan. If you were attending our evening services, that's my emphasis. Pero ang tanging dahilan ng pagising mo sa umaga ay ang abutin ng mga bagay na alam mo namang basyo sa dulo. Sila sa sarili mo, sila sa sarili nila ay magbibigay sa iyo ng malinaw na mensahe. It is vanity. It is useless. It is empty. Kaya inaari kong isang blessing na dinala ko ng Panginoon sa gilid ng kamatayan. Dahil mas naiintindihan ko, He made it clearer to me na wala akong pwedeng panghanawakan sa mundong ito. I mean, I could plan as early as today for a very, very joyous Christmas, family Christmas. But what guarantee do I have? And to think, pagkaaralan mong mabuti, kung pag-iisipan mo mabuti. My sister also had cancer. Our youngest. Yung cancer niya ay hindi malalang cancer. I mean, it was treatable. Even during the time. Pero dumating yung karamdaman na yun sa punto na hindi niluob ng Diyos. I mean, all we had to produce was 15,000 per session. And all she needed to go through was 3 sessions. Yun lang. 15,000 each. I mean, kung pag-aaralan mo sa panahon natin, pwede
Madali siyang maabot. And we could already see the improvement every time na nagdadaan siya sa chemotherapy. Lumalakas siya, sumisigla siya, nagagawa niya yung hindi niya kayang gawin noon. And yet, it pleased the Lord na hindi mabuo yung mga sessions, na wala ka ng pagkuhanan. And for me to think na yung mas mukhang unreachable, na erase the fun, in my case, ay niloob ng Diyos na dumating. Alam na alam ko na biyaya yun ng Diyos. Why would He allow my sister? We prayed. And we prayed with all of our heart. It's not a question of the nature of our prayer. It's a matter of it's not the will of God. Mapapahinto ka at mapapaisip ka, Panginoon, regalo mo lang, bonus mo lang, itong hininga na ito, itong buhay na ito. And I would want this. Kung ilang taon man ang ibibigay ng Panginoon sa akin, say 50 years, I would want my 50 years to be God glorified. Because there are temptations to sin, there are temptations to divert, there are so many reasons for me not to continue. But praise be to God. He is sustaining me. So ito po ang paalala sa atin ng ating Panginoon. Kamusta ka sa iyong mga priorities? Kamusta ang iyong tainga sa pakikinig ng kanyang mga salita? Ang kanyang bang salita ay batas. Mga kapatid, kung pag-aaralan mo, yung salita na yan, ay lumikha sa lahat. Let there be light, and there was light. The very same word that upholds all of us. He upholds us with a word, by the word of His power, according to the Bible. That's the very word that is speaking to you right now, telling you to repent, turn around, and to embrace Him, and to live for Him. You see. He emphasized the primacy of His word. He also emphasized His word with deeds. Hindi puro salita. May kapangyarihan at may kaganapan sa kanyang mga salita. Let me go back to the Message version of the Bible. Let me read again, verse 21. Then they entered Capernaum. When the Sabbath arrived, Jesus lost no time in getting to the meeting place. He spent the day there teaching. They were surprised at His teaching, so forthright and so confident, not quibbling and quoting like religion scholars. And then on verse 27, everyone there was incredulous, buzzing with curiosity. What's going on here? A new teaching that does what it says. Yun ang gusto kong ipansin. Yung salita sa ating King James na with authority, dito, a teaching that does what it says. Ginagawa niya ang sinasabi niya. Nang dumating ang kaharian ng ating Panginoon, that's the sign in the beginning of the destruction of the kingdom of darkness. No longer would the enemy reign over the life of someone whose king is the Lord. No longer would his will. You remember in John 8?
The devil is a liar and the father thereof. And what do? You do what he wills. May power, may kapangyarihan, ang kaaway sa buhay ng mga tao na hindi sumasampalataya sa kanya. Not so with those who are under his authority. Sa buhay mo kung Kristiyano ka, I want to remind you, ang hari mo ay siya. Wala nang iba. At magdadala siya ng tunay na pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa kabila nun, mga kapatid, makikita nyo ang lalaki ng mga ginagawa ng ating Panginoon. By the way, I also would want you to notice doon sa verse 36 down to verse 39, he was informed by his disciples, ang dami-daming tao naghahanap sa kanya. Bakit? Abay, kung nagagawa mong mag-perform ng maraming miracles, hahanapin mo talaga siya. But according to Matthew 11, 23 to 24, Capernaum would be judged because of their unbelief. Sobrang-sobra yung kanilang unbelief na ang sabi ng Panginoon Jesucristo in this passage, they are even worse than Sodom and Gomorrah. It is possible, brethren, the same manner that the people of Capernaum were going after him because of what they could get from him, physically, materially. Pwedeng ganun din ang sino man sa atin. Nagpapatuloy tayo dahil may pakinabang ka sa kanya. Ang problema, may mas malaki kang pangangailangan kesa sa definition mo ng pangangailangan. That's why the message of God, of the Lord Jesus Christ is, repent. That's what you need. Turn around from your self-centeredness and you begin to follow me. That's your greatest need. Nakabilanggo ka sa sarili mo at mapapahamak ka sa pagpapatuloy sa gayon. Pero may panahon siya para pumunta sa bahay ng mother-in-law ni Peter at i-address yung kanyang physical infirmity, which is magandang pagpapaunawa rin sa atin. We do recognize na mayroong mga problema ang tao na spiritual in nature, and we also do recognize that there are some problems that are physical in nature and that doctors may be more profitable to go to. Okay? Hindi tayo yung lahat na lang dahil sa inaalihan ng demonyo, lumayas ka. Demonyo ng cancer, layas. Demonyo ng kidney failure, layas. We're not like that. Because that's not the example that our Lord Jesus Christ has given to us. May pinalayas siya na demonyo, na mga demonyo sa sinagoga. Pero meron siyang pinagaling sa kanyang karamdaman. Dalawang magkaibang bagay yun. Amen? On the other hand, dalawang extreme. On the other hand, gamot na kailangan yan. Kapatid, sa lahat ng bagay, una ang Diyos. Una ang panalangin. Sa gitna ng lahat ng ito, mga kapatid, may isang kapansin-pansin doon sa verse 35. Mark chapter 1 and the verse is 35. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. Ang layo. Because when we are busy, we no longer could find time to pray.
Whereas in the case of our Lord Jesus Christ, in the busiest moment, He would find time. Hahanap siya. May katiyakan. Sinasadya niya. Nahahanap siya ng oras para manalangin. Kamusta ang buhay panalangin mo? Gusto mong malaman kung kamusta ka na sa espiritualidad mo? Hindi kung gaano kagagaling magsasalita at magpapapayo. Hindi kung gaano ka kagandang kumanta and so on and so forth. Kamusta ang buhay panalangin mo? Because the more na nararamdaman mo na kailangan mo ang Diyos, the more natatakbo ka sa Kanyang presensya, at the more nagugustuhin mo na makipag-ulayaw sa Kanya. He demonstrated to us the right priorities. He established His kingdom by emphasizing the primacy of His word. He established His kingdom by emphasizing His word with deeds. Makapangyarihan ang Kanyang mga salita. May ginagawang pagbabago sa buhay ng bawat isang Kanyang binabago. Finally, He demonstrated it. At makikita mo dapat yan sa buhay mo. Huwag tayo mabilis magsasabi, ang Panginoong Jesus ang aking Panginoon. Well, how about your priorities? Kamusta ka, kapatid? Kamusta ang bawat isa sa atin? Sa kaguluduluhan, mga kapatid, lahat ng kaharian babagsak. Lahat. Isa lang ang mananatili magpakailanman. Dahil isa lang ang walang hanggan. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, si Jesucristo. Shall we all stand?